Kabanata 2941. Sa sandaling iyon, si Severin ay nagliliwanag sa 3,000 ningning ng liwanag. Walang katapusang banal na liwanag ng mga prinsipyo at batas ang sumasalamin sa kanyang katawan, na nagmumukha siyang isang pinakamataas na Diyos mula sa sinaunang panahon. Bagamat hindi pamilyar si Severin sa kapangyarihan ng mga celestial at sa pagiging isang celestial dahil kakabago pa lamang niya naging isa, kusa niyang sinimulang sipsipin ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang paligid. Dahil sa ebolusyon ng kanyang antas ng buhay, bawat selula ng kanyang katawan ay sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa at nagliliwanag sa sinag ng pinakamataas na banal na liwanag. Sa antas ng celestial, hindi na gumagamit ng enerhiya ang isang celestial. Tulad ng kasabihan, ang mga sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa ay nabubuhay na parang Diyos, at ang mga hindi ay hindi nabubuhay magpakailanman. Ang isang celestial ay nauunawaan ang makapangyarihang mga prinsipyo. Sa halip na sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, sinisipsip niya ang kapangyarihan ng langit at lupa. Bawat galaw ay binubuo ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sa madaling salita, ang isang celestial ay nagtataglay ng kapangyarihang makalangit. Lubos itong naunawaan ni Severin. Matapos siyang maging isang celestial, ang kanyang enerhiya ay nagbago at naging kapangyarihan ng langit at lupa na siyang kapangyarihan ng mga makapangyarihang prinsipyo. Sa ilalim ng pagbibinyag ng mga batas ng langit at lupa, naramdaman ni Severin na para siyang isang anyong taong gamot. Isang patak ng kanyang dugo ay maaaring maging pinakamahusay na sangkap para makalikha ng alchemical pill para sa Royal Paragon. Ang kanyang buhok sa katawan ay maaaring maging material sa pagbuo ng espiritual na kayamanan o banal na sandata. Ang isang patak ng kanyang laway ay maaaring maging positibong royal energy na may kapangyarihang kahalintulad ng Twilight Divine Water. Hindi nito kayang buhayin ang patay ngunit kaya nitong pagalingin ang isang malubhang sugatan. Ito ay ganap na ibang antas kumpara sa Supreme Paragon. Kahit gaano ka pa kalakas bilang isang antas siyam na Supreme Paragon, ang iyong katawan ay nananatiling katawan ng tao. Kahit ang Grand Priest ng Barbaric na may malakas na pangangatawan ay may kakayahan lamang na itulak ang bundok at paghiwalayin ang karagatan sa isang sipa. Ngunit si Severin ay kayang basagin ang espasyo sa isang suntok lamang, liwanagin ang kawalan, at tumawid sa ilog ng panahon. Ang haba ng buhay ng isang Supreme Paragon ay malayong mas maikli kaysa sa isang Celestial. Kapag namatay ang isang semi-immortal, iyon na ang katapusan niya. Pagkaraan ng ilang daang taon, ang kanyang kalooban ay mawawala sa pagitan ng langit at lupa. Sa huli, ang matitira na lamang ay ang kanyang kalansay sa lupa. Ngunit kapag namatay ang isang Celestial, ang isang patak ng dugo ay kayang wasakin ng langit at lupa. Ang natitirang kapangyarihan ng mga batas ay maaaring tumagal ng ilang siglo. Ang mga prinsipyo sa kanyang katawan ay hindi kumukupas kahit kaunti kahit pa lumipas ang milyon-milyong taon. Ang katawan ay nananatili tulad ng dati at hindi nabubulok. Ano nga ba ang ibig sabihin ng maging isang Celestial? Ang isang Celestial ay halos hindi namamatay o naglalaho. May kakayahan siyang wasakin ang langit at lupa. Ang pagiging isang Celestial ay nangangahulugang pagsasanib ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo sa kanyang katawan. Sa ngayon, taglay na ni Severin ang lahat ng kinakailangan upang maging isang Celestial. Ang isang Supreme Paragon ay haharap pa rin sa kamatayan balang araw dahil ang pinakamataas na haba ng kanyang buhay ay 20,000 taon. Bihira ang makalampas dito. Bagamat may salitang immortal ang semi-immortal, bihira rin silang mabuhay ng lampas 20,000 taon dahil taglay pa rin nila ang katawan ng isang mortal. Matapos maging Celestial si Severin, sa pamamagitan lamang ng kanyang pag-iisip ay natatanaw niya ang haba ng kanyang buhay. Sa pinakakaunti, maaari siyang mabuhay ng isang epoch. Ang isang epoch ay katumbas ng 1,296,000 taon. Iyon ay sa maagang yugto ng pagiging Celestial. Kung maabot niya ang ganap na yugto, manatili sa paligid ng ilog ng panahon ng sapat na katagalan, at simulang tipunin ang kaalaman tungkol sa kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, maaari siyang mabuhay kasabay ng langit at lupa. Napakalaki ng agwat kaya nakaramdam ng matinding damdamin si Severin. Hindi katakataka na napakaraming tao ang nagsusumikap na maging Celestial.
Tumalon si Reinhold at tumayo sa harap ni Severin. Ngumiti siya at sinabi, "Congratulations. Tunay na magandang balita ito para sa kanya at sa Grundy Uno Sacred Land na naging isang celestial si Severin." Matapos makabawi mula sa pagkabigla, sumunod din si Wallet sa likod ni Reinhold. Itiniklap niya ang kanyang mga kamay at yumuko. Masaya niyang ibinigay ang kanyang pagbati. "Congratulations! Nakapasok ka na sa pintuan ng Celestial, natawid mo na ang kabilang dulo, at natupad ang pangarap ng marami." Isang Celestial, isang buhay na Celestial ang nakatayo sa harap nila. Parehong nakaramdam sina Reinhold at Wallet ng matinding kasiyahan at pananabik. Kahit hindi sinasadyang ilabas ni Severin ang kanyang aura, pakiramdam pa rin nila ay nakaharap sila sa makapangyarihang banal na presyon o sa mismong kalangitan at kalupaan habang tinitingnan siya. Pareho silang semi-immortal. Kung makakakuha sila ng ilang gabay mula kay Severin, malaki ang magiging pakinabang nito sa kanila. Habang tinitingnan ng mapang-akit na ekspresyon ni Wallet, umiling si Severin at ngumiti. Hindi na kailangan ng henyo upang maunawaan ang kanilang iniisip. Ikinaway ni Severin ang kanyang kamay at ngumiti. "Salamat sa pagprotekta sa akin." Sandali siyang tumigil at hindi nagbigay ng anumang gabay. 6 na buwan na tayong wala. Panahon na para bumalik. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Ang mga batas ay kumikislap sa dulo ng kanyang mga daliri. Biglang binalot sila ng napakaraming kapangyarihan ng langit at lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Reinhold at Wallet na umiikot ang mundo. Nawala ng kulay ang langit at lupa at isang nakakatakot na kapangyarihan ng espasyo ang pumulibot sa kanila. Labis silang natakot. Sa kabutihang palad, hindi ito nagtagal. Sa loob ng ilang minuto, muling nagbago ang tanawin sa harap nila. Pagkatapos noon, nakalabas sila mula sa kawalan. Doon napansin ni Reinhold na nakarating na sila sa Sacred Land mula sa sinaunang yelo na kapatagan na napakalayo. Ano ito? Ito ba ang kapangyarihan ng isang celestial? Natulala at natakot si Reinhold. Sa isang simpleng pag-ikot ng kamay, naibalik sila ni Severin mula sa napakalayong lugar. Ngumiti si Severin at walang sinabi nang makita niyang naguguluhan sina Reinhold at Wallet. Pagkatapos, bigla siyang nawala sa kanyang kinalalagyan at mabilis na tumungo sa pasukan ng Sacred Land. Samantala, si Adrian ay nagpapagaling sa Cave World. Bigla niyang naramdaman ang isang nakakatakot at makapangyarihang aura na papalapit. Agad niyang itinigil ang kanyang pagsasanay sa pag-iisa. Sa ilalim ng malakas na aura, nahirapan si Adrian sa paghinga at naging alerto upang harapin ang kalaban. Kaagad niyang pinunit ang kawalan at umalis sa Cave World. Sa susunod na sandali, natuklasan niya ang aura ay kay Severin at hindi na siya nag-alala. Sa malaking bulwagan ng Sacred Land, nagpakita si Severin. Nakita niyang nag-aalala si Adrian kaya agad siyang yumuko at nagbigay galang. "Master." Ang makalangit na kapangyarihan sa katawan ni Severin ay nagpatahimik sa magulong damdamin ni Adrian. Hindi napigilan ni Adrian na pagmasdan siya ng mabuti. Pagkatapos ay maliwanag siyang ngumiti. "Magaling, napakaganda nito. Hindi ako makapaniwala na mayroon na tayong katawan ng isang celestial." Sa puntong iyon, nalaman ni Adrian na naging celestial na si Severin. Bagamat naniniwala siya na lalaban si Severin hanggang sa huli at tatahak sa landas ng pagiging immortal sa ginintoang panahon na ito, hindi niya inaasahan na aabutin lamang ng wala pang 1 taon para maging celestial si Severin. Noong una, akala niya aabutin ito ng ilang taon. Ngayon, napagtanto niyang minamaliit niya si Severin. Habang nakikipag-usap si Severin kay Adrian, isa-isang dumating sa bulwagan ang mga nakatatandang nakaramdam ng nakakatakot na aura. Nang dumating si Amethyst, hindi niya nakita ang kalabang inaasahan niya kundi si Severin na nawala sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ay natuklasan niyang ang nakakatakot na aura na kahit ang isang semi-immortal na tulad niya ay kinatatakutan ay nagmula pala kay Severin. Siya ay natulala. Kalaunan, may naalala siya, tiningnan si Severin nang hindi makapaniwala, at napabulalas. "Severin, isa ka ng celestial." Nararamdaman niya ang heavenly tribulation na nagpatakot sa kalahati ng Blue Realm. Ang kahangahangang pangyayaring iyon ay nagdulot din ng panginginig kahit sa isang semi-immortal na tulad niya. Tiningnan ni Amethyst si Severin nang may pananabik at pag-asam. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan at galak.
Kahapon lamang ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Rinold na nasa sinaunang yelong kapatagan pa sila. Paano nakabalik si Severin sa Sacred Land ng napakabilis? Ang distansya sa pagitan ng Midland at ng sinaunang yelong kapatagan ay higit sa 30,000 milya. Aabutin ito ng kalahating araw kahit para sa isang semi-immortal. Isinasaalang-alang ang kahangahangang pangyayari at ang nakakatakot na kidlat, nakabuo ng conclusion si Amethyst. Habang tinitingnan ng mga matang puno ng pag-asa ni Amethyst, ngumiti si Severin at tumango. Oo, nalagpasan ko ang tribulation at nagbukas ang gate of heaven. Sa isang pag-iisip, lumitaw ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo bilang banal na kadena ng kaayusan. Ang matayog na aura ay nagbigay presyon sa kawalan at ginulo ang ilog ng panahon, na lumikha ng malalakas na alon. Sa tuwing lumilitaw ang mga makapangyarihang prinsipyo, tiyak na may kasamang mga kakaibang pangyayari. Ang mga alon ay nagdulot ng kawalang katatagan sa kawalan. Ang araw at buwan ay sabay na lumitaw sa kalangitan. Ang makukulay na banal na liwanag ay nagliwanag sa kawalan at ang lilang aura ay pumuno sa kalangitan. Ang mga pangyayaring iyon ang nagbigay ng sagot kay Amethyst. Hindi na niya napigilan ang sarili at malakas siyang tumawa. Ha ha ha, sa wakas nakuha na natin ang pag-asang matagal na nating hinintay. Sa nakalipas na 6 na buwan, bilang pinuno ng sekta, nahirapan si Amethyst. Hindi siya makatulog o makakain ng maayos. Puro pag-aalala ang nararamdaman niya araw-araw dahil hindi niya alam kung kailan sasalakay ang Primordial Sacred Land at si Anstore sa kanila. Matapos ang matinding labanan sa loob ng 6 na buwan, malaki ang naging pinsala sa kanilang mga kakampi. Maraming semi-immortal ang namatay sa labanan pati na rin ang maraming Royal Paragon at Supreme Paragon. Kahit mayroon pang ilang semi-immortal ang Gronde Uno Sacred Land, nananatiling mabigat ang pressure kay Amethyst. Hindi nagtagal, dumating ang iba pang mga nakatatanda na nagpapagaling mula sa kanilang mga sugat sa kuweba. Ang unang dumating ay si Heath. Paglapag niya, nakita niya si Severin. Puno ng kasiyahan ang kanyang mga mata habang nagbibigay ng papuri. Severin, binaligtad mo ang mundo ko. Hindi ko inaasahan na magiging celestial ka sa loob lamang ng 6 na buwan. Malinaw na narinig niya ang naunang usapan. Kaya labis ang kanyang pagkagulat. 6 na buwan lamang ang nakalipas, kapareho lamang nila ang antas ni Severin. Isa pa lamang siyang semi-immortal noon kaya hindi inaasahan ni Heath na sa susunod nilang pagkikita ay isa na siyang celestial. Sa pag-iisip kung gaano kahusay si Severin, napangiti na lamang si Heath nang may kapaitan. Tiningnan ni Severin si Heath at napansin niyang umangat ang antas nito. Ang katawan ni Heath ay nagliliwanag at may berdeng landas sa likod niya. Iyon ay ang prinsipyo ng alchemy. Ngumiti si Severin at tumango. Hindi ka rin masama. Nakikita kong mahusay kang nagsanay base sa pag-unlad ng iyong antas. Umunlad din ang iyong enerhiya. Noong una, si Heath ay isang ika-9 na antas na alchemist. Matapos siyang maging semi-immortal, ginawa niyang pundasyon ng kanyang landas patungo sa langit ang mga prinsipyo ng alchemy. Ngunit mas pinahirap nito ang pagiging celestial para sa kanya. Habang iniisip ito ni Severin, may dumating pa. Sila ay sina Mona at Cuthbert. Nang malaman nilang isa ng celestial si Severin, mabilis silang lumipad papunta roon. Nagsalita si Cuthbert ng may paggalang habang nakatayo sa harap ni Severin. Congratulations sa pagiging celestial mo, Severin. Nagdala ka ng kasaganaan sa amin. Si Mona ay may kaunting ayos sa mukha upang magmukhang mas bata. Mukha siyang masaya at natutuwa. Bagamat hindi siya masyadong nakasalamuhan ni Severin, nabigla rin siya sa bilis ng pag-unlad nito. Sa loob lamang ng ilang taon, naging celestial na si Severin. Alam ng lahat kung gaano katalino at kakaiba si Severin at taglay niya ang Chaotic Constitution, ngunit iniisip pa rin ni Mona na napakabilis ng kanyang pag-angat. Sobrang bilis na parabang isa siyang halimaw. Tumugon si Severin sa mapang-akit ng ngiti ni Heath at ikinaway ang kanyang kamay upang iangat si Heath gamit ang banal na liwanag. Ngayong dumating na ang lahat ng nakatatanda, tumawa si Amethyst. Halika na, lahat. Pumasok tayo sa loob. Pagpasok nila, hinaplos ni Adrian ang kanyang balbas at masayang nagsalita. Ayon sa tradisyon, dapat kang bigyan ng malaking pagdiriwang para ipagdiwang ang pagiging isang celestial.
Ngunit sa kasalukuyang kalagayan, ang sitwasyon ng digmaan. Si Severin na nakaupo sa upuan ay kumunat ang noo at nagtanong. Narinig ko na nawala sa atin ang East Plain at malaking bahagi ng Delhi. Totoo ba iyon? Ang balitang iyon ay mula kay Renaud. Ngunit kasama niya si Renaud sa nakalipas na 6 na buwan kaya hindi nito lubos na alam ang buong pangyayari. Huminga ng malalim si Adrian. Ang mga skeleton monsters ay pumatay ng maraming tao. Ang Delhi at ang mga barbaro mula sa North Sea ay labis na nagdusa at nagkaroon ng malaking pagkalugi. Maraming semi-immortal ang nasugatan. Kung hindi ka bumalik, hihilingin ko na sana kay Amethyst na ibalik ang depensa at umatras patungong South Sky. Nagsalita si Amethyst ng may pag-aalala. Ang pinaka-ikinababahala ko ay hindi pa nagpapakita si Anstora. Ngunit ang kanyang mga puppet ay ginawa ng magulo ang Blue Realm at pumatay ng maraming cultivator at ordinaryong tao. Ano pa kaya ang mangyayari kung sasali siya sa labanan? Wala tayong ideya kung gaano siya kalakas. Sa buong panahong iyon, labis na nag-aalala si Amethyst dahil sa problemang ito. Sa kabutihang palad, naging celestial na si Severin. Matapos malaman ang lahat, naunawaan ni Severin ang buong sitwasyon at mas malala pa ito kaysa sa alam niya mula kay Renaud. Hindi lang pagkawala ng East Plain ang problema. Si Luminou ay malubhang nasugatan at halos bumagsak ang kanyang antas mula sa semi-immortal patungong antas siyam na Supreme Paragon. Nawalan din sila ng kalahati ng kanilang kaharian sa Primordial Sacred Land. Halos ganoon din ang nangyari sa mga barbaro sa North Sea. Si Jackson ay malubha ring nasugatan. Ang Jade Pond Sacred Land ay lumipat na sa South Sky dahil hindi na nila kayang magtagal. Ang bangkay na puppet ay winasak ang Floating Light Sacred Land at Dark Light Sacred Land. Nilamon ni Anstora ang bawat cultivator mula sa dalawang Sacred Land na iyon. Ang kanilang lugar ay naging parang impyerno na may matinding amoy ng dugo sa paligid. Ang tanging patuloy na lumalaban ay ang Grundy Uno Sacred Land. Kahit ganoon, hirap na rin silang makatiis. Matapos mag-isip sandali, tumayo si Severin at inalo ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Isa na akong celestial ngayon at nakalikha na ako ng sarili kong celestial weapon. Kahit sumali pa si Anstora sa labanan, hindi ko siya katatakutan. Kampante si Severin dahil naging celestial siya sa pamamagitan ng landas ng espasyo at oras. Ang mga batas ng espasyo at oras ay kabilang sa 10 pinakamataas na batas sa 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Walang hanggan ang kapangyarihan nito. Isang bagay na dapat banggitin ay matagumpay niyang nabago ang kanyang inner world bilang isang small thousand worlds na may kumpletong 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Pangalawa, ang Loren Divine Blade ay na-upgrade na bilang isang celestial weapon. Bagamat kakabago pa lamang ni Severin bilang isang celestial, ang kanyang lakas at kapangyarihan ay katulad na ng isang ganap na yugto na tunay na celestial na may small success na 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Walang ranggo ang celestial, hindi tulad ng mga naunang antas. Gayunpaman, ito ay nahahati sa maagang yugto, gitnang yugto, huling yugto, at ganap na yugto. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing batayan ng pagiging celestial ay ang pagpapalakas ng mga batas ng langit at lupa at ang pag-unawa sa mga prinsipyo. Sa bawat prinsipyo, ang isang celestial ay nagtataglay ng makapangyarihang kapangyarihan ng langit at lupa na katumbas ng isang era. Ang isang celestial na may kapangyarihan ng isang era ay tinatawag na maagang yugto. Ang gitnang yugto ay nangangailangan ng 100 era ng kapangyarihan. Ang may 1,000 era ay kabilang sa huling yugto. At ang may 2,000 era ng kapangyarihan ay nasa ganap na yugto. Higit pa roon, ang isang celestial ay maaaring maglakbay sa ilog ng panahon upang kunin ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, pagsamahin ang mga ito sa iisang daloy ng oras, kontrolin ang isang landas upang maging may-ari nito, at sa huli, maging pinakamakapangyarihang Celestial King. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2945. Umiling si Severin upang alisin sa kanyang isipan ang mga komplikadong pag-iisip. Masyado pang malayo para sa kanya ang pagiging Celestial King upang pagtuunan ng pansin.
Ayon sa impormasyong nakuha niya mula sa Green Emperor, iilan lamang marahil ang mga Celestial King kahit sa Celestial Domain. Bawat isa sa kanila ay ang pinakamalakas na tao sa malalaking sekta. Mahina pa ang kanyang antas dahil bago pa lamang niyang maging Celestial. Bagamat natipon na niya ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo, malayo pa ito sa great success. Kailangan pa niyang ayusin at palawakin ang Small Thousand Worlds. Tinataya niya na sa oras na mabago niya ito bilang Middle Thousand Worlds, iyon ang magiging panahon na siya ay magiging Celestial King. Ang Human Universe at ang Inner Heaven and Earth Path ay lubos na naiiba sa sistema ng pagsasanay na umiiral sa Blue Realm. Bilang unang taong dumaan sa prosesong ito, mas mahirap ito kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, nangangahulugan ito na siya ang magiging unang taong lilikha ng landas na susundan ng iba sa hinaharap. Kung magtatagumpay si Severin, siya ay magiging Ancestor of Path. Isipin na lamang kung gaano ito kadakila at kahanga-hanga kung siya ang maglalatag ng pundasyon ng isang bagong paraan ng pagsasanay para sa lahat. Nang tumigil si Severin sa kanyang pag-iisip at magtatanong na sana tungkol sa mga nangyari kamakailan sa sekta, bigla niyang nahuli sa kanyang banal na kamalayan na paparating na si Dayan at ang iba pa. Matapos siyang maging Celestial, umangat din ang kanyang banal na kamalayan. Walang makakatakas sa kanyang pakiramdam sa loob ng ilang libong milya. Nang malapit na sina Dayan sa bulwagan, tumayo si Severin at sinabi sa lahat. 6 na buwan na akong hindi nakakauwi. Pag-usapan natin si Anstora bukas. Ang sakunang ito ay hindi kayang lutisin sa isang gabi lamang. Nakatago si Anstora sa dilim at nagpapadala lamang ng kanyang mga bangkay na puppet upang pumatay ng mga cultivator at ordinaryong tao at sakupin ang mga teritoryo. 6 na buwan na mula nang magsimula ang digmaan. Tiyak na hindi ito matatapos agad kaya nais muna itong ipagpaliban ni Severin. Dahil isa na siyang Celestial, hindi siya natatakot na harapin si Anstora. Mahinang sinabi ni Severin, nakabalik na ako. Sa sumunod na sandali, lumipad ang 4 na babae at mahigpit na niyakap si Severin. Ang luha ng saya ay tumulo sa kanilang mga mukha. Severin, akala namin may masamang nangyari sa iyo. Alam mo ba kung gaano kakasakit para sa amin na iniwan mo kami rito nang hindi sinasabi kung nasaan ka o sumasagot sa aming mga mensahe? Ang lahat ng asawa ni Severin ay umiiyak. Matagal na siyang nawala, higit 6 na buwan, at sa panahong iyon ay wala silang natanggap na kahit anong balita tungkol sa kanya, bagay na hindi pa nangyari noon. Karaniwan, ang mga balita sa labas ng Sacred Land ay malulubha tungkol sa pagkamatay ng mga semi-immortal sa East Plain o ang matinding pagkatalo ng Delhi at North Sea. Kaya labis silang nag-alala kay Severin. Sa wakas, nang makauwi si Severin at tumayo sa harap niya, ang halo-halong emosyon ni Dayan na lungkot at tuwa ay naging luha. Hinaplos ni Severin ang kanyang mga pisngi at naamoy ang malambot niyang buhok. Tinapik niya si Dayan sa balikat at marahang sinabi na humihingi siya ng paumanhin dahil nag-alala sila. Ang orihinal niyang layunin sa paglalakbay sa East Plain ay harapin ang mga bangkay na puppet at tulungan ang Padilla at Estrada. Ngunit nang makarating siya roon, naramdaman niya ang pagkakataon para sa pagiging immortal kaya nagsimula siyang maglakbay mula East Plain hanggang Eternal Icefield na parang isang mortal. Umabot siya sa distansyang halos 100,000 milya sa loob ng higit kalahating taon. Sa panahong iyon, isinara niya ang kanyang enerhiya at inihiwalay ang kanyang divine senses kaya naputol siya sa labas na mundo. Kung hindi niya natagpuan ang pagkakataong iyon para sa immortality, maaaring patuloy pa rin siyang gumagala sa Icefield. Mukhang may halong paninisi ang tingin ni Dayan, ngunit sa kanyang paghingi ng tawad ay lalo siyang napaluha at yamakap sa kanya. Niyakap ni Severin ang kanyang mga asawa at paulit-ulit na humingi ng tawad. Hindi na nila napigilan ang kanilang emosyon at napaiyak din. Matapos panasan ang kanilang mga luha, ginamit ni Severin ang espasyo at agad silang dinala pabalik sa Enchanted Peak. Pagkatapos ng 6 na buwang pagkakahiwalay, ang lahat ng 4 ay umangat mula Level 5 Royal Paragon hanggang Level 8 Royal Paragon, isang mabilis na pag-unlad ng kanilang kapangyarihan. Pagdating sa Enchanted Peak, naramdaman ni Severin ang pagbabago ng spiritual energy mula sa silid ng kanyang anak, tanda na siya ay nakapasok na rin sa Royal Paragon. Itinanong ni Severin kung nasa seclusion pa rin si Celine.
Nagliwanag ang mga mata ni Dayan at sinabi na nakapasok na si Celine sa Royal Paragon noong nakaraang buwan. Nagkaroon ng tribulation at ang kanyang master ang tumulong upang pigilan ito. Ngumiti si Severin. Hindi na siya nagulat dahil magkatulad sila ng anak niya na mabilis umunlad, na siya ay naging immortal, at si Celine ay naging Royal Paragon sa parehong panahon. Nagulat si Dayan at ang iba nang marinig ito. Binati nila siya at pinuri ang kanyang talento at bilis ng pag-unlad. Niyakap muli ni Severin ang kanyang mga asawa at nagtanong na may pahiwatig kung may inihanda ba silang regalo para sa kanyang pagbabalik. Namula si Dayan. Mabilis na kumala si Gilda sa yakap at nahihiyang sinabing, maghahanda siya. Ngumiti si Severin at hinila siyang muli sa kanyang mga bisig bago pa siya makaalis. Sabay bulong na hindi na kailangan ng kahit ano dahil sila na ang pinakamagandang regalo para sa kanya. Hindi na nakasagot ang kanyang mga asawa habang dahan-dahan niya silang inalalayan papasok sa silid. Isinara ng mga formations ng langit at lupa ang buong lugar mula sa labas na mundo. Sa loob, napuno ng banayad at malabong espiritual na ambon ang silid, at ang lahat ay tila naging mas buhay at masigla, habang ang tahimik na gabi ay bumalot sa kanila. Kinabukasan, unti-unting naglaho ang espiritual na ambon habang ang banayad na ulan ng tagsibol ay marahang bumabagsak sa lupa. Ang gintong sinag ng araw ay tumanglo sa kalangitan at binalutan ang mundo ng isang makinang na liwanag. Sa loob ng isang payak na kahoy na bahay sa Enchanted Peak, nakahiga si Severin sa malambot na kama habang marahang hinahaplos ang magandang mukha ni Dayan gamit ang kanyang mga daliri. Katabi niya si Dayan, na ang mukha ay namumula na parang namumukadkad na bulaklak ng peach blossom. Ang kanyang hininga ay may bahid ng banayad na halimuyak ng bulaklak. Ngumisi si Severin habang tinitingnan ng mga babae sa kanyang tabi na kunwari ay natutulog pa rin. Si Dayan, na nakasandal ang ulo sa malapad na dibdib ni Severin, ay marahang kinurot ang kanyang bewang at pabulong na sinabi, "Ikaw ay talagang pasaway. Lagi mo kaming napapagod." Yamakap si Severin kay Dayan at marahang bamulong, "Dahil miss na miss ko kayo." Naalala ni Dayan ang kanilang nagdaang gabi kaya lalo siyang namula. Mahina siyang nagreklamo at sinabing, "Hindi ko naaalala na ganito kakapalaban noon." Ngumiti lang si Severin at hindi na sumagot. Nang maramdaman niyang hindi na mapakali ang ibang babae na nagkukunwaring natutulog, pinakilos niya ang kanyang enerhiya, nagbihis, at lumabas ng silid. Bago siya umalis, sinabi niya, "Dahil nasa level 8 Royal Paragon na kayo, maghanda na kayo para umabot sa Supreme Paragon. Ihahanda ko ang mga kinakailangang pills para sa inyo." 6 na buwan pa lamang ang nakalipas mula nang sila ay maghiwalay, ngunit ang mga babae ay umabot na sa level 8 Royal Paragon. Ang ganitong matibay na pundasyon ang magiging susi para makarating sa Supreme Paragon. Hindi nagpakita ng paboritismo si Severin sa kahit sinuman sa kanyang mga asawa at pantay niya silang minahal. Gumamit siya ng celestial peaches upang makagawa ng mga pills para sa mga elder ng sekta at tinulungan silang maabot ang semi-immortality. Bilang kapalit, nakatanggap din siya ng mahahalagang bagay. Panahon na rin upang gumawa siya ng mga pills para tulungan ang kanyang mga asawa na maabot ang Supreme Paragon. Pumasok siya sa training room ng may determinasyon at isinara ang pinto habang nag-activate ng formation. Ang kanyang divine senses ay pumasok sa kanyang katawan at naramdaman ang mga pagbabago sa loob ng kanyang small thousand worlds. Mula nang siya ay umakyat bilang immortal, ang kanyang inner world ay umunlad tungo sa maraming mundo na sumasaklaw sa daan-daang milyong milya. Dahil sa kumpletong mga batas ng 3,000 paths, nanatiling matatag ang espasyo at panahon habang sagana ang daloy ng espiritual na enerhiya. Ang mga nilalang sa loob nito ay umuunlad din sa kanilang kapangyarihan. Bilang lumikha ng kanyang small thousand worlds, madaling nababasa ni Severin ang tala ng lahat ng naninirahan dito. Ang kanyang primal soul ay nagpakita bilang isang figure na nakatayo sa pinagmulan ng mundo at nakatanaw sa River of Time. Ang katawan ng figure ay nagdadala ng walang katapusang enerhiya, hawak ang kapalaran ng mga nilalang sa kanyang palad. Doon, ang mga dragon ay lumilipad at naglalaban sa mga dagat, habang ang mga phoenix ay namumuno sa kalangitan mula sa walang katapusang bulkan sa timog. Ang mga Kalan, mga master ng mga hayop,
ay sumasamba sa kanilang lumikha na ang kapangyarihan ay nangingibabaw sa buong lupain sa paanan ng Celestial Peach Mountain. Habang tinitingnan pa ang mas malayo sa River of Time, napansin ni Severin ang nalalapit na alitan sa pagitan ng tatlong lahi ng mga nilalang, kung saan ang sangkatauhan ay nakatakdang maging pinakapangunahing kapangyarihan sa mundo. Ang pagtingin sa ilog ay nagbigay sa kanya ng kaalaman sa kapalaran ng lahat ng nilalang sa loob ng Small Thousand World. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang tahimik na nag-iisip at marahang nagbuntong hininga. Kamangha-mangha, ito ba ang pakiramdam ng maging Lord of the Realm? Dinilaan ni Severin ang kanyang labi, na parang nalasing sa kapangyarihang nararamdaman. Ang pakiramdam na kontrolin ang River of Time at ang kapalaran ng lahat ng nilalang ay may kakaibang tukso. Wala nang makakatakas sa kanyang paningin o pakiramdam sa loob ng kanyang Small Thousand Worlds. Lahat ng posibleng mangyari sa hinaharap ay parang nakalatag sa harap niya. Habang bumabaha ng tila datos sa kanyang isip, napatingin si Severin sa lumalawak na maliit na mundo at napabuntong hininga. Siguro ang tinatawag na Celestial Regret na mas mataas pa sa Royal Celestials ay nakikita rin ang kapalaran ng lahat ng nilalang bilang serye ng datos, katulad ng landas ng langit. Ang nakaraan at hinaharap ay nakikita nila ng malinaw. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Severin kung bakit sobrang hangarin ni Anne Storer na maging Panginoon ng Blue Realm. Ang proseso ng pag-refine ng Blue Realm ang nagbibigay daan upang maging Royal Celestial ang isang Lord of the Realm. Ito ang pakiramdam ng pagiging higit sa lahat, ang makita ang nakaraan at hinaharap ng mga nilalang, at ang makita ang kanilang kahinaan. Napaisip si Severin tungkol sa sinaunang panahon at kung ano sana ang itsura ng Heavenly Court kung hindi ito bumagsak. Ayon sa mga sabi-sabi, noong sinaunang panahon ng Celestial Sovereign ng Heavenly Court na umabot sa Quasi-Celestial Regent Stage ay tinatawag na Lord of the Celestial Realm. Siya ay namuno sa 9 na langit at 10 lupain, na may hawak na napakalaking kapangyarihan at may maraming Royal Celestials at True Immortals sa ilalim niya. Bigla siyang napakunot ng noo at napahinto ang kanyang iniisip. Maging ang Heavenly Court ay bumagsak dahil sa pag-atake ng mga banyagang lahi mula sa labas ng mga teritoryo. Ayon sa Green Emperor, ang Heavenly Court ay nagiba ilang panahon na ang nakalipas, namatay ang Celestial Sovereign sa labanan, at bumagsak din ang mga Royal Celestials at maraming True Immortals. Ang buong Blue Celestial Realm ay nahati at naging Celestial Realm, Blue Realm, at Devil Realm. Para bang nakita ni Severin ang mga labanan noon at napabulong siya. Gaano ba kalakas ang mga banyagang lahing iyon? Pagkaraan ng ilang sandali, napangiti si Severin sa sarili at inalis ang kaba sa isip. Wala pa siyang dapat alalahanin dahil kakasimula pa lamang niyang maging True Immortal at hindi pa siya Royal Celestial. Habang binubuo niya ang kanyang mga iniisip, muling ibinalik niya ang atensyon sa Small Thousand Worlds kung saan ang kanyang malawak na spiritual presence na pinapangalagaan ng origin ng mundo ay bumalot sa buong nabubuong universo at pati na rin sa puwang. Mula nang siya ay umangat, ang mga cell universes sa loob niya ay malaki ang pagbabago. Bukod sa pagkakaroon ng malakas na enerhiya, unti-unti itong nagiging cosmic planes na konektado sa Small Thousand Worlds. Ang mga nilalang na umabot sa mataas na antas ay maaaring makalabas sa cell universe at mapunta sa tunay na mundo. Ito ay kahalintulad ng Blue Realm at Celestial Realm. Napuno ng tuwa si Severin sa kanyang naisip. Darating ang panahon na ang aking inner world ay magiging katulad ng Blue Celestial Realm. Maraming cosmic planes ang magbibigay ng mga nilalang at sa paglipas ng milyon-milyong taon ay lalakas ang mga buhay na iyon. Siyempre, ang lakas ng mga nilalang ay nakadepende sa kanyang sarili. Kung siya ay magiging Celestial Regent sa hinaharap, ang pinakamalalakas sa kanyang mundo ay aabot din sa Royal Celestial o Quasi-Celestial Regent. Ngunit hindi sila kailanman lalampas sa kanilang Panginoon at mananatili sa loob ng kanyang mundo. Sa maayos na pag-unlad ng Small Thousand Worlds, hindi nakita ni Severin na kailangan pa itong palawakin sa ngayon. Mula nang siya ay maging isang tunay na immortal, nagkaroon siya ng hangarin na palawakin ang Small Thousand Worlds, ngunit ang mga karaniwang paraan ay hindi sapat para rito. Tanging sa patuloy na pag-unawa sa mga batas ng 3,000 Paths at sa pagpapatatag ng pinagmulan ng mundo lamang maaaring unti-unting lumawak ang mundo. Ito ay kahalintulad ng ginagawa ng mga tunay na immortal sa totoong mundo,
na kailangan din nila ng pag-unawa sa mga batas na iyon. Hindi gaanong nag-alala si Severin tungkol dito. Sa tulong ng Small Thousand Worlds, naipakita na niya ang mga batas at ang iba ay umabot na sa small success, habang ang iba naman ay nasa great success na. Alam niya na natural na magpapatuloy ang pag-unlad habang patuloy niyang pinapadaloy ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan. Dahil sa natatanging training system niya, nalampasan ni Severin ang unang bottleneck na madalas humahadlang sa ibang true immortals. Ayon sa impormasyon mula sa natitirang kaluluwa ng Green Emperor, ang sistema ng pagsasanay noong sinaunang panahon ay ibang-iba kumpara sa modernong panahon. Noon, ang Celestial Realm ay umiikot lamang sa rules ng Heaven and Earth, na may kabuuang 129,600 paths. Madaling maunawaan ng mga ordinaryong cultivator ang mga batas na iyon at maabot ang immortality kapag umabot sila sa level 9 Supreme Paragon, basta't kaya nilang sumisid sa River of Time at makuha ang mga rules. Ngunit kalaunan, ang rules ng Heaven and Earth ay kinuha at tanging ang may hawak lamang nito ang nakagamit para sa pagsasanay. Ang mga bagong cultivator, kahit gaano pa kalakas ang talento, ay hindi na makakaabot sa immortality sa paraang iyon. Ang ganitong agresibong sistema ay dominante at mapang-api, dahil kailangan mong sapilitang angkinan ang mga batas ng langit at lupa. Ang mga true immortal na dumaan dito ay nagkakaroon ng napakalakas na kapangyarihan, at sa kanilang unang breakthrough pa lang ay kapantay na nila ang mid-stage true immortals, kaya nilang lumaban sa mas malalakas sa kanila. Tinatawag silang Celestial Lords, at ang kanilang lakas ay halos katulad ng quasi-royal celestials o royal celestials. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng malalaking pagbabago sa mundo, at ang Celestial Realm ay bumagsak at nahati sa tatlong bahagi. Dahil dito, naging hindi kumpleto ang rules ng langit at lupa, kaya naging mahirap para sa level 9 Supreme Paragons na makuha ang mga ito at umabot sa immortality. Gayunpaman, may mga henyo pa ring nakakaunawa sa mga pira-pirasong batas at nakabuo ng sarili nilang daan tungo sa immortality. Ngunit hindi na ito kasing dahas ng sinaunang panahon kung saan bawat rule ay para lamang sa isang true immortal. Sa bagong sistema, pwedeng pag-aralan ng maraming cultivator ang parehong rules. Kahit may nakakaalam na nito, maaari pa rin itong magbigay liwanag sa iba. Masasabing may kanya-kanyang bentahe at kahinaan ang sinauna at modernong sistema. Ang sinauna ay mahigpit at exclusive, kaya ang mga huling darating ay walang pag-asa. Samantalang ang modernong sistema ay mas bukas at nakatuon sa pag-unawa at pakikipag-ugnayan sa langit at lupa. Ngunit ang mas maluwag na sistema ay may kapalit, mas mataas ang hirap sa pag-abot sa mas mataas na antas. Sa unang yugto ng True Immortality, sapat ang isang batas, ngunit sa mid-stage ay kailangan ng daan-daang batas. At upang maabot ang sukdulan at mabuo ang 3,000 batas, kailangan pang makuha ang third life mula sa River of Time, isang bagay na mas mahirap kaysa sa sinaunang sistema. Habang iniisip ito ni Severin, napatanong siya sa sarili. Maaaring ang mga batas ng inner world ay mas mataas o mas mababa kaysa sa sinauna at modernong mga batas ng mundong ito. Bilang lumikha ng inner world skill, naipakita na ni Severin ang kakayahang lumaban sa mas mataas na antas kahit bago pa siya naging immortal. Kabanata 2950. Matapos maging isang tunay na immortal dahil sa patuloy na pag-unlad ng Small Thousand Worlds at sa pagsasama ng 3,000 batas, naging madali para kay Severin ang paglampas sa mga antas habang lumilipad. Ang kanyang unang antas ng pag-abot ay sapat na para makalaban niya ang mga tunay na immortal. Ang kanyang inner world skill ay malakas na noong panahong iyon, ngunit ang pag-abot sa Royal Celestial o maging Celestial Regent ay mangangailangan ng napakalaking pagsisikap na higit pa sa sinauna at makabagong pamamaraan. Hindi sigurado kung paano gagawing Moderate Thousand Worlds ang kanyang Small Thousand Worlds. Napabuntong hininga si Severin at sinabi sa sarili na isa-isa lang muna ang hakbang. Ibinaba niya ang kanyang mga iniisip at agad inilabas ang Blue Fire Through Spirit Liquid na nakuha niya mula kay Heath. Ang likido ay kulay berde, asul at may mahinang liwanag na parang apoy. Ang sinumang lalapit dito ay makakaramdam ng mainit na alon. Inilagay niya ito sa gilid at inilabas ang ilang napakahalagang 9th grade herbs kabilang ang mga spiritual treasure mula sa Dragon Palace Treasury,
at mga nakuha niya sa labanan laban sa Evil Tribe at Yellow Ghost Tribe. Kabilang dito ang 9 Nether Water, Purpura Leaf, at Clear Spirit Fire Panics. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang banal na liwanag habang ang Heavenly Furnace ay nagliwanag. Ang pulang batas ng apoy ay lumabas mula sa palad ni Severin at pumasok sa kaldero. Sunod-sunod na pumasok ang mahigit 10 uri ng alchemical materials. Sa kanyang antas bilang tunay na immortal, madaling nakokontrol ni Severin ang kapangyarihan ng langit at lupa sa isang galaw lamang ng kamay. Kaya niyang tipunin ang lakas ng paglikha upang makabuo ng mataas na kalidad na 9th grade peel para sa kanyang mga asawa. Sa loob lamang ng sandali, ang banal na liwanag ng libo-libong batas at lakas ng paglikha ay pumasok sa kaldero. Isang kakaibang bango ang umangat mula sa alchemy furnace. Sa loob ng cave world, na tila may mga ulap at kidlat na nagsisimulang mabuo na senyales ng pagdating ng tribulation kapag mataas ang kalidad ng peel. Nang makita ito, mahinahong kinontrol ni Severin ang lakas ng langit at lupa upang itaboy ang mga ulap sa kalangitan. Tumingin siya sa siyam na peel na kumikinang ng gintong liwanag at ngumiti. Hindi masama, natural na sa akin ngayon ang paggawa ng elite quality peels. Ngayong mas gumaling na ako, hindi rin mahirap gumawa ng celestial quality peel ngunit kakaunti lamang ang kapaki-pakinabang na peels para sa tunay na immortal. Ayon sa sinabi ng Green Emperor, may ilang ugat ng spiritual herbs lamang na may silbi sa buong celestial realm. Ang mga tunay na immortal ay nangangailangan ng perpektong pagsasanay. Ayon sa alamat, tanging mga spiritual root na nasa celestial realm lamang ang may tunay na halaga. Ang mga ito ay lampas sa 9th grade herbs at ipinanganak mula sa kalikasan at kapaligiran kaya naglalaman ng iba-ibang batas. Noong sinaunang panahon, ito ay itinuturing na pag-aari ng langit ngunit nang bumagsak ang mundo ay nagkalat ang mga ito sa iba-ibang lugar at naging napakabihira. Hinala ni Severin na ang Celestial Peach Tree sa kanyang maliit na mundo ay maaaring may ganitong uri ng spiritual root. Gamit ang kanyang divine sense, tiningnan niya ang Small Thousand World at nakita ang pinakamataas na banal na bundok sa gitna. Ang Celestial Peach sa tuktok nito ay kumikinang habang ang mga batas ng kulog at apoy ay umiikot dito. May 6 na Celestial Peach pa sa sanga kaya kumuha si Severin ng isa at nagsimulang gumawa ng panibagong batch ng peels. Dahil sa kanyang karanasan, mas mabilis na niya itong nagawa habang pinagsasama ang mga batas ng langit at lupa at lakas ng paglikha. Pagkalipas ng 2 oras, inilagay niya ang natapos na peel sa bote at ngumiti. Sa 8 treasure peels at celestial peel, ilang taon na lang ay makaka-breakthrough na sa semi-immortal ang aking mga asawa at anak.